In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik, no? Ngayon, ito po yung ikalawang pag-aaral ko about sa karneng baboy, no? Kung bakit ang ibang rehiyon o ibang religion, lalo-lalo na ang mga Hudyo at saka mga Muslim, ay hindi po kumakain ng karneng baboy. Bagamat ang inyong lingkod, nakikita nyo naman po, ako po isang Kristiyano, tunay na Kristiyano. Ako po'y kumakain ng baboy. At talaga namang, lalo ng adobong baboy, lechong baboy, nilagang baboy. Pero ang tanong, bakit sa Old Testament o sa Lumang Tipan, pinagbabawal po na kumain ng karneng baboy at saka ng iba pang pinagbabawal sa mga Hudyo. So, bago pa tayo magsimula mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras na ito, itong pag-aaral to about sa karneng baboy o anong uri na pinagbabawal sa Old Testament. Nawa, ang bawat sa makapanood ito at makarinig ito ay maliwanagan bakit ang mga Kristiyano ay kumakain po ng karneng baboy. Sa oras ito, kahabagan niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga gawa habang kami nagkakasala sa inyong paningin. Nawa, pagpalain nawa ang bawat isa na nangailangan ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. At sa panahong ito na sa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman. Ito'y aking hiningid na dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, magbibigay po ako ng ibang talata, pero hindi po ito na nakasama o naisama o isinama sa Holy Bible o sa banal na salita. Hindi natin alam kung ano yung dahilan. Pero tandaan po natin mga kapatid, may mga talata o may mga manuskripto na nadiskubre pagkatapos ng i-compile siguro yung Holy Bible o yung banal na salita. Pero ito kasi ang nagpapatunay na ano ba ang ibig sabihin doon sa Lumang Tipan na ipinagbabawal ang pagkain ng karneng baboy o ng iba pang uri ng karne. Ngayon mga kapatid, magbabasa po tayo ng ilang verse o ilang bersikulo o kapitulo sa Old Testament na pinagbabawal na kainin ang isang baboy o ang karneng baboy o ano pang uri, no? So, dito po mga kapatid, makikita nyo po kung saan ba nakalagay dito sa screen na to. Yan, mababasa nyo dyan. Levita, Kapitulo 11, versikulo 7, ang sinasabi po ay ganito: ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kanin. Ibig sabihin, sinasabi sa mga libro ng Levita o Levitico na ang baboy daw, bagamat biyak ang kuko, pero hindi naman daw sa ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, ay hindi ito dapat kainin. Ito yung sinusunod, no, ng mga Hudyo o ng mga ibang religion na hindi kumakain ng baboy. Ngayon, susunod, Deuteronomy Kapitulo 14, versikulo 8, ang sinasabi ay ganito rin po:
Huwag ninyong kakainin o kakanin ang baboy ni sasalingin ang kanilang karne pagkat biyak man ang paa ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain o pagkain. Ibig sabihin, ito na naman po, pinagbabawal pa rin po. Pinapatunayan. So, may mga ibang talata o bersikulo sa Old Testament na pinagbabawal yung karneng baboy o kainin yung isang karne ng baboy. Ngayon mga kapatid, bakit ang mga isang Kristiyano o bakit ang mga Kristiyano ay kumakain ng karneng baboy? Ngayon mga kapatid, ito po ay sa New Testament na ito ang sinusunod namin bilang mga tunay na Kristiyano, bakit kumakain kami ng karneng baboy. Dito po sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3 o hanggang 4:4, ito po ang sinasabi. Mga gurong bulaan, maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang pandarayang espiritu at mga aral ng dyablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na mga budhi na may tatak na pagiging alipin ni Satanas, ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkaing nilikha ng Diyos para kainin na may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipagpalagay na masama. Lahat ay dapat tanggapin na may pasasalamat, sapagkat nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng nilikha ng Diyos na pagkain ay dapat nang kainin. Dapat, kasi mabuti to sa nilikha ng Diyos eh. Mabuti nga sa kanyang nilikha eh. Pero, magiging kontradiksyon pagdating sa Old Testament. Bakit ko na? Kasi, ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang ibig sabihin doon sa Old Testament kung bakit siya sabi o yung sumulat ng Old Testament? Ay, alam po naman natin, si Propeta Moises ang sumulat ng Old Testament ng Lumang Tipan. Doon mula sa Genesis, di ko lang sure kung hanggang saan sa nagsulat, pero dito pinapatunayan na sinasabi ni Apostol Pablo, mga pagkaing nilikha ng Diyos para sa kaining may pasasalamat. Paano ko mapapatunayan na sa panahon natin ay pwede nang kainin ang karneng baboy? Mga kapatid, ito po'y wala sa banal na salita o sa Holy Bible, pero ito po ay isinulat ni Apostol Bernabe. Tandaan po natin, ang pangalang Bernabe ay nasa Biblia. Ito ay patunay na ang pangalang Apostol Bernabe ay binabanggit po ni Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo at si Apostol Bernabe ay magkasama po na nangangaral nung panahon nila. Ngayon, ito po ang maliwanag na kasagutan kung bakit kinakain ng mga Kristiyano ang karneng baboy. Maliwanag po ito. Ngayon, sa Kabanata 10, ito, makikita nyo po dito sa screen ko, Kabanata 10, at sinasabi ay ganito, ngayon, bakit sinabi ni Moises, hindi mo kakanin ang baboy, o ang agila, o ang lawin, o ang uwak, o anumang isda na hindi nagmamay-ari ng mga kaliskis?
niyakap niya ang tatlong doktrina sa kanyang isip sa paggawa nito. Bukod dito, sinasabi ng Panginoon sa kanila sa Deuteronomio, at itatatag ko ang aking mga ordinansa sa mga taong ito. Ngayon, mayroon bang hindi utos ng Diyos na hindi nila dapat kainin ang mga bagay na ito? Mayroon. Ngunit nagsalita si Moises na may isang sanggunian sa Espiritu. Tuloy po tayo. Dahil dito, tinawag niya ang mga baboy gaya ng sasabihin. Huwag kang makisama sa mga lalaking katulad ng mga baboy, sapagkat kung sila ay nabubuhay sa kasiyahan, nakalimutan nila ang kanilang Panginoon. Ngunit kapag sila ay nais, kinikilala nila ang Panginoon. At ang mga baboy, kung kumakain na, ay hindi na kinikilala ang Panginoon nito. Ngunit kapag nagugutom, ay sumisigaw ito, at sa pagtanggap ng pagkain ay tahimik uli. Ni makakain ka, sabi niya. Ibig sabihin, kahit makakain ka, bawal daw. Ang nasa Old Testament, sinulat ni Propeta Moses. Sabi niya, ang agila o ang lawin o saranggola o ang uwak, huwag kang sumali sa iyong sarili. Ang ibig sabihin niyang, sa mga taong hindi alam kung paano makakuha ng pagkain para sa kanilang sarili, sa pamagitan ng paggawa at pawis, ngunit sakupin ang iba sa kanilang kasamaan. At bagaman nakasuot ng isang aspeto ng pagiging simple, ay nasa panoorin upang pagnakawan ng iba. Kaya't ang mga ibon na ito, habang nakaupo sila ng walang ginagawa, nagtatanong kung paano nila mailamon ang laman ng iba, na pinatutunayan ang kanilang sarili ng mga peste sa lahat. At hindi kakakain, sabi niya, ang lampara o ang polypus o ang cuttlefish o yung cuttlefish na po ito, mga kapatid, ito po yung hito, yung nasa putik. Ibig sabihin niya, huwag kang sumali sa iyong sarili o maging tulad sa mga taong hindi banal hanggang sa wakas at hahatulan ng kamatayan. Sa katulad ng paraan tulad ng mga isda, sa itaas sinumpa lumulutang sa kalaliman na hindi lumalangoy sa ibabaw tulad ng iba. Ngunit gawin ang kanilang pananatili sa putik na nasa ilalim ng ilalim. Bukod dito, huwag kang, sabi niya, kumain ng liebre. Bakit? Hindi ka magiging masamang lalaki o tulad nito, sapagkat dumarami ang libre taon-taon ang mga lugar ng paglilihi nito. Sa loob ng maraming taon na nabubuhay ito ng maraming mayroong nito. Bukod dito, huwag kang kakain ng yena. Ibig sabihin niya, huwag kang mangangalo niya o masamang tao o maging katulad sa mga ganyan. Bakit? Sapagkat ang hayop na taon-taon ay nagbabago sa kasarian at sa isang pagkakataon lalaki at sa ibang babae. Bukod dito, nararapat na sinira niya ang whistle, sapagkat ang ibig sabihin niya, hindi ka magiging katulad sa mga naririnig namin na gumagawa ng kasamaan sa bibig dahil sa kanilang karumihan, at hindi ka sasali sa mga maruming kababaihan na gumagawa ng kasamaan sa bibig ang bibig. Pagkatapos ay naglabas si Moses ng 3 doktrina tungkol sa mga karne na may espiritual na kahulugan. Ngunit tinanggap nila ang mga ito ayon sa laman na pagnanasa, na para bang nagsasalita lamang siya ng literal na karne. Si David, gayunpaman, naunawa ng kaalaman sa 3 mga doktrina na nagsasalita ng katulad ng paraan. Mapalad ang tao na hindi lumalakad
payo ng mga di banal, kahit ang mga isda na tinutukoy ay pumasok sa kadiliman sa dagat. Mga kapatid, dito po, ang sinasabi ni Apostol Bernabe, sinasabi niya, dito, ang sinasabi ni Apostol Bernabe, ito po, babasahin ko huli. Pagkatapos ay naglabas si Moses ng 3 doktrina tungkol sa mga karne na may spiritual na kahulugan. Ibig sabihin, spiritual po yung kahulugan no kung bakit itinutukoy doon sa Old Testament na hindi dapat daw kainin ng karneng baboy, pero hindi naman talaga literal na karneng baboy yan sinasabi. Ang liwanag. Alam ko marami lalong-lalo na ang mga ibang religion diyan na makakakapakinig nito, tatanggi talaga sa aral na ito. Hindi nila tatanggapin itong Ebanghelyo ni Apostol Bernabe ay hindi raw yan talagang sinulat ni Apostol Bernabe. Wala tayong magagawa. Yun po yung opinion nila. Pero ang inyong lingkod bilang isang tunay na Kristiyano, eto naniniwala ako. Ito nga ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe ay talagang siya mismo ang sumulat. Dahil tandaan po natin, ang pangalang Bernabe ay mababanggit po o mababasa mo sa Holy Bible o sa banal na aklat. Lilinawin ko lang po mga kapatid, ang sinasabi rito ni Apostol Bernabe na sinulat niya ay ganito: pagkatapos ay naglabas si Moses ng 3 doktrina tungkol sa mga karne na may spiritual na kahulugan. Ngunit tinanggap nila ang mga ito ayon sa laman na pagnanasa na para bang nagsasalita lamang siya ng literal na karne. Mga kapatid, wala pong pinagbabawal ng Diyos Ama na bawal kumain ng kanyang mga nilikha. Hindi natin maiintindihan kung patuloy tayo o alam natin ang karneng baboy pagtaas ng dugo. Hindi ka naman kakain araw-araw At saka tandaan po natin mga kapatid, sa panahon natin, ang karneng baboy ay malinis na. Malinis na kasi inaalagaan yan. Pinapakain ng malinis na pagkain yan, hindi maruming pagkain. Pinapakain yan ng darak o ng anong tawag nila ron. Basta nung panahon kasi meron akong kaibigan na nag-aalaga ng baboy. Pero ang sa akin lang mga kapatid, bakit ko pinupos, no? Bakit sa panahon ng mga Kristiyano, sa panahon nga ng Panginoon Kristo, bakit karamihan ng mga Kristiyano ay kumakain ng karneng baboy? Kasi po, lahat po ay nilinis na sa pangalan ng Panginoon Kristo. Mula nung siyang namatay sa krus, mula nang siyang nabuhay muli sa 3 araw, lahat binago niya na. Binago niya na. Ito, ang patunay lang dito, at ito, namangha ako nung nabasa ko ito, na hindi pala literal na sinasabi niya, huwag mong kainin. Yung pala, ang kahulugan nun, spiritual. Spiritual na pinapatunayan ng propeta Moises na ang kahulugan dapat nun, spiritual, hindi sa laman ng pagnanasa, hindi literal na laman. Kaya po, mga kapatid, hindi ko miaalis sa mga ibang tao na hindi kumakain ng baboy. Pero, ito na po yung kasagutan. Bakit ko nagkaroon uli ako ng ikalawang topic na bakit kami mga Kristiyano ay kumakain ng karneng baboy. Kung iisipin nyo, ang dami palang pinagbabawal sa Old Testament. Kahit yung hito na walang kaliskis, bawal kainin ng mga Hudyo. Pag sinabing walang kaliskis, bawal silang kumain ng pusit. Walang kaliskis yun. Ng pugita.
bawal din kainin yun. Walang kaliskis yun. Basta lahat ng uri ng isda o laman dagat na walang kaliskis, bawal kainin ng mga Hudyo. Pero ginawa nilang literal na laman. Sapagkat ang tinutukoy pala ng propeta Moises, karne na may spiritual na kahulugan. Ibig sabihin, sabi dito, ang liwaliwanag, babalik tayo. Sabi niya rito, dahil dito tinawag niya ang mga baboy gaya ng sasabihin, huwag kang makikisama sa mga lalaking katulad ng mga baboy. Mga kapatid, ang literal o spiritual ay magkaiba po yun. Tandaan po natin yun. Magkaiba po yun. Magkaiba. Ang nangyari po kasi, doon sa tagapagturo sa Old Testament, lalo na yung mga Hudyo at itong mga na naniniwala rin bawal silang kumain ng baboy, ginawa nilang literal, hindi spiritual. Ang tinutukoy pala ni Propeta Moises, ang kahulugan noon, ibig sabihin, spiritual dapat ang iisipin mo doon sa kahulugan na yon. Hindi literal na karne na bawal mong kainin ito. Kayo na po sanang bahala umunawa at humusga, no? Dito, about sa pagkain ng karne ng baboy o lahat ng uri na pinagbabawal sa Old Testament. Pagkakaalam ko, ewan ko kung yung sa Batista yata, dugo lang pala. Yung lingkod. Lalo na yung lingkod. Ako po, hindi po ako kumakain ng dugo ng inihaw na dugo ng baboy, inihaw na dugo ng manok. Hindi po ako kumakain ng dugo. Kasi po, mga kapatid, bakit iniiwasan ko po kumain ng dugo? Dahil ang dugo po ay sagrado. Sagrado po yan. Bakit? Kasi ang dugo nasa loob ng katawan natin, kahit nasa hayop man yan, pero sumisimbolo yan sa dugo natin, ng dugo ng tao na bumubuhay sa atin. Kaya hindi po ako kumakain ng dugo ng baboy na inihaw at saka dugo ng manok na inihaw. Hindi po. Kahit dinuguan, hindi po ako kumakain. Pero karneng baboy yan. Hipon, dalag, hito, nakakain na ako niyan. Pugita, meron pang isa. Tanigi ba yon? Tanigi. Ewan ko kung ano ba sa yun na yun. Pero nawa, mga kapatid, sa pag-aaral na ito, nawa, maintindihan nyo kung bakit ang mga Kristiyano o mga ibang relihiyon na hindi pinagbabawal na kainin ng baboy dahil nilinis na po ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Walang nilikha ang Ama na nasa langit na masama. Ang problema lang po, ginawang literal ng mga Hudyo o sa Old Testament na imbis na spiritual, ginawa nilang literal na laman na pinagbawal nilang kainin ng baboy. Pero tandaan po natin, mga kapatid, sa panahon ng Panginoong Kristo, may mga nag-aalaga na ng baboy. O bakit sila kumakain? Nag-aalaga sila bakit? Diba? Kaya, nawa, sa oras ito, nagpapasalamat po ako sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Pagpalay nawa ang makapanood ito o makarinig nito, itong sa pag-aaral to, bakit po kung kaming mga Kristiyano o mga ibang relihiyon ay hindi pinagbabawal kainin ang karneng baboy. Dahil unang-una po, hindi po literal na pinagbabawal sa Old Testament, bagkus spiritual ang kahulugan nun. Kaya sinasabi, huwag kainin ang karneng baboy, pero spiritual pala ang ibig sabihin nun. At dito ko lang po napatunayan talagang napakahiwaga, napakalawak
ang mga nakasulat sa banal na salita o sa Holy Bible. Maraming salamat po muli. Nawa patubaan tayo ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa.